Isang dating OFW mga kabayan na nagtatrabaho rito dati sa Saudi Arabia, namatay nang nabundol po siya ng sasakyan sa bansang Canada nitong February 18, 2025. Ang nasabing OFW ay 6 months pa lang sa bansang Canada. Kaya watch po natin ang mga nagbabagang balita na ito. As ng temporary worker na namatay sa Chilliwack, British Columbia. Matapos mabundol sa isang intersection doon, higit 1 linggo na ang nakararaan. Nais daw nilang masilayan ang katawan ng kanilang mahal sa buhay na matagal nang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Narito ang report. Nung punta niyang bagong baba niya dyan sa Canada, tuwang-tuwa siya sa snow. Kumbaga, binibidyo ma'am niya yon. Naglalakad siya habang nagbibidyo, ganyan. Yung tuwang-tuwa po siya nung nalipat siya dyan sa Canada. Sabi nga niya, ate, ang ganda dito, ang ganda ng sweldo, sabi niya ganyan. Dito ako yayaman, sabi niya ganyan. Sabi po niya ganyan. Tapos sabi niya, dadalhin ko yung si Lerny dito, dadalhin ko yung mga kapatid ko dito, sabi niya ganyan sa akin. Mama's boy na maituturing si Nestor Pelaez, bong o bibong sa mga kaanak sa Pilipinas. Kasi halos lahat po yan ang tumutulong sa amin, lalo na po sa nanay ko na nakasakit po siya. Kaya marami pong pangarap sa amin yan. Pang-4 sa 5 magkakapatid, ulila na sa magulang. Higit 1 dekada na nagtrabaho sa Saudi Arabia bago tumungo sa Canada noong Agosto 2024. Ma'am, madaming pangarap. Parang kwan po yan nagsimula siya sa yung pagtulong sa kanyang pamilya. Wala siyang yabang yung ibibida niya, halimbawa ganito, wala po siyang ganun. Talagang tuwang-tuwa siya nung nalipat siya ng Canada. February 18, bago mag-alas 3 ng hapon sa Chilliwack, BC, rumesponde ang RCMP sa ulat na may nabanggang pedestrian sa intersection ng Vedder Road at Promontory Road. Patay ang 41-year-old na si Pelaez, temporary worker na 6 na buwan pa lang sa bansa. So, yun lang guys. Kumusta bong? Okay na? Ready ka na magtrabaho? Ito ang video ni Pelaez kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Jonah Ternida na nag-welcome sa kanya sa Canada. Mabait at tahimik na tao raw si Pelaez ayon kay Ternida. Di pa handang humarap ng kamera si Ternida dahil sa pagkabigla at lungkot na idinulot ng pangyayari. Pero sa pahayag na ipinadala sa Omni News, sinabi nitong wala raw ibang gusto si Pelaez kundi ang ikabubuti ng kanyang pamilya. Marami raw itong pangarap sa sarili at sa pamilya niya. Ready na si Bong. Actually, merong requirements talaga rito, yung Lamia mo, di ba? Dala mo? Lamia, tapos napalaban daw ng English si Bong. Guys. Matianong sir. Matianong sir. Pangalan ng nanay tatay. Kaya sabi ko sa mga bata dito, magpadasal kasi parang 9 days niyang ngayon. Hanggang ngayon ma'am, you sad to say ma'am, kasi wala kaming balita dun sa bangkay ma'am. Sa huling palitan ng Omni News sa Chilliwack RCMP, patuloy pa rin daw ang kanilang investigasyon. Ayon naman sa Department of Migrant Workers sa Vancouver, tutulong sila at ang Overseas Workers and Welfare Administration o OWA sa documentation para maiuwi sa Pilipinas ang labi ni Pelaez. Isang paalala po sa ating mga kabayan sa buong mundo na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa na parati po tayong mag-iingat sa ating mga ginagawa at pagtatrabaho para hindi lamang sa pangarap natin ang matutupad kundi para makasama rin natin ang pamilya natin habang buhay. Rest in peace po sa ating kababayan at condolence po sa pamilya nito. Maraming salamat sa inyong panonood. To God be the glory.